Habang tumatakbo ang isang lalaki, biglang lumitaw si AZ at ginamit ang kakaibang kapangyarihan mula sa kanyang kamay para atakihin ito. Sa ibang bahagi ng bayan, matapang na lumaban si Siggy sa isang lalaking may kutsilyo na napatumba niya agad na nagpatakbo sa kasama nito sa takot. Tinulungan ni Siggy ang isang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng isang bato na may marka. Nang hawakan ni Siggy ang bato, naramdaman niya ang kakaibang kuryente at lumitaw ang tattoo sa kanyang palad. Dito nagsimulang magbago ang buhay ni Siggy. Nagpalit ang eksena kay Tauko na naghihintay kay Siggy. Humarang si IZ sa daan ni Siggy at inatake siya agad nito. Nagulat si IZ at humingi ng paumanhin, sinabing nag-react lang siya nang akala niyang may sumugod sa kanya. Humingi rin ng paumanhin si Siggy. Nang tulungan ni IZ si Siggy na tumayo, may biglang spark na nangyari at pareho silang nagulat. Umalis agad si IZ, nagbabala na mag-ingat siya sa susunod. Samantala, sumisigaw si Tauko kay Siggy na magmadali na para hindi sila mahuli sa eskwela. Sa eskwela, habang nagtuturo ang guro, abala si Siggy sa pagtatanggal ng misteryosong tattoo na ibinigay ng matandang tinulungan niya kagabi. Pagkatapos ng klase, tinanong siya ng kaklase niya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Siggy ang sitwasyon at ang kanyang hilig sa martial arts at paglaban sa krimen. Ikinuwento din ng kaklase ni Siggy ang isang online na chismis mula sa mga military forums tungkol sa Amerika na nagde-develop ng isang high-tech na sandata na mukhang tattoo. Sinasabing ito ay nasa black market sa Japan ngayon. Naging interesado si Siggy. Subalit biglang dumating si Tauko at nagtanong kay Siggy kung pwede siyang tumulong sa pamimili ng groceries pagkatapos ng klase. Tumanggi si Siggy dahil ayaw ng lolo niya na mahuli siya sa training. Sinabi ni Tauko na hindi naman problema kay Siggy ang pagpalit sa ibang tao, at sinagot ni Siggy na pwede naman siyang mauna para makarating sa oras. Pinaalalahanan ni Tauko si Siggy na ang nanay niya ang nag-utos na bantayan siya dahil lagi siyang napapahamak kapag wala siya. Ang kaklase ni Siggy ay nang aasar na para silang mag-asawa, na agad namang sinagot ni Tauko ng galit, at agad naman sinabi ni Tauko kay Siggy na huwag siyang mahuhuli pagkatapos ng klase. Pumayag na lang si Siggy at habang tiningnan ang misteryosong tattoo sa kanyang palad. Nagbago ang eksena at nasa grocery store na sina Tauko at Siggy. Hirap pumili si Tauko kung ano ang bibilhin at sinabi ni Siggy na piliin na lang ang paborito niya dahil siya naman ang magluluto. Pero gusto ni Tauko ng bago, kaya hiniling ni Siggy ang Euro-American style Indie Curry Udon. Nagtanong si Tauko kung seryoso ba ang hiling ni Siggy sa style Indian Curry Udon. Subalit sinabi ni Siggy na malamang wala naman yon, kaya sinabi ni Tauko na siya na lang ang pipili. Pero nagbiro si Tauko at tinanggap ang hamon na gawin yon. Habang iniisip naman ni Siggy na tawagan ang lolo niya, subalit biglang lumitaw si IZ. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari kaninang umaga at tinanong kung kumusta ang ulo ni Siggy. Sinabi ni Siggy na ayos lang siya, pero biglang kinuha ni IZ ang kanyang telepono at tumakbo. Sumigaw si Siggy at hinabol si IZ, sinasabing ibalik ang kanyang telepono. Samantala, si Tauko ay nagko-concentrate sa pagpili ng mga sangkap pero nang tumingin siya sa tabi, nagulat siya nang makita niyang nag-iisa na lang siya. At habang hinahabol naman ni Siggy si IZ, napunta sila sa isang bakanteng gusali. Sinigawan ni Siggy si IZ na ibalik ang kanyang telepono. At biglang lumitaw si IZ sa itaas at binasa ang personal na impormasyon ni Siggy na nagkomento sa kakaibang pangalan niya. Sinabi ni Siggy na ideya iyon ng kanyang ama at pinagsabihan si IZ na huwag basahin ang kanyang telepono. Sinabi ni IZ na may mahalaga siyang tanong tungkol sa tattoo ni Siggy at bigla siyang inatake nito. At habang umiiwas si Siggy, sinabi ni IZ na ang tattoo ay classified property ng US military at kailangan niyang ibalik ito sa Amerika. Nalito si Siggy at nagtanong tungkol sa sinasabi ni IZ, subalit tuloy-tuloy na inaatake ni IZ si Siggy habang umiiwas lang ito sa mga atake. Subalit isang beses, muntik na siyang tamaan pero nagawa niyang harangin ito at lumaban pabalik. Ngunit, madaling na-counter ni IZ ang attack gamit ang cellphone ni Siggy at pinalo ito sa ulo ni Siggy na nagpaluhod sa kanya. Sinundan pa ito ng sipa at suntok hanggang gamitin ni IZ ang isang espesyal na teknik para sa huling atake kay Siggy. At habang natatakot na si Siggy na papatayin siya ni IZ, makikitang hindi siya tuluyang tinamaan ng atake na ikinagulat ni Siggy. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagbago ang muod ni IZ at sinabi niyang nasobrahan siya dahil sa saya at nakalimutan niyang magpigil. Humanga siya kay Siggy na nakayanan siyang labanan ng ganoon katagal nang hindi ginagamit ang tattoo.
Galit na sumigaw si Siggy, sinasabing wala siyang alam sa sinasabi ni Izzy, at halos pinatay siya nito habang nag-uusap pa rin tungkol sa tattoo. Nalito siya at humingi ng paliwanag, kinumpronta ni Izzy si Siggy tungkol sa pagkakaroon niya ng delikadong armas. At ipinaliwanag ni Izzy ang tunay niyang edad at ipinaliwanag ang bioengineered na tattoo niya na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gawing sibat ang hangin at agad sumabog. Pagkatapos, nagalit ang lolo ni Siggy at pinagsabihan siya dahil natalo siya ng isang karaniwang magnanakaw, binigyang diin na walang silbi ang hustisya kung walang lakas, at pinaalalahanan siya sa nangyari sa kanyang ama. At habang nakahiga sa lupa at tinitingnan ang tattoo sa kanyang palad, naalala ni Siggy ang kanyang ama. Habang makikita na umiiyak si Siggy noon at pinayuhan siya ng kanyang ama na huwag mawalan ng pag-asa, kundi tumingin sa hinaharap. Sinabi ng kanyang ama na abutin ang mga pangarap niya. Subalit bumalik agad sa kasalukuyan, at agad tumulo ang luha ni Siggy habang tinitingnan ang kanyang tattoo. Lipat ang eksena sa eskwela, napansin ng guro na mukhang pagod si Siggy at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ni Siggy na dahil ito sa practice sa dojo, na agad naman sinabihan siya ng guro na mag-ingat na lamang at nagpatuloy sa klase at makikitang tinitingnan ni Izzy si Siggy gamit ang teleskopyo. Habang nagulat si Tom at tinanong si Izzy kung bakit niya ibinahagi ang lihim na impormasyon. Sinaway ni Izzy si Tom sa pagtawag sa kanya bilang lieutenant sa publiko. Sinabi ni Tom na misyon nilang kunin ang mga tattoo na kumalat mula Amerika patungong Japan, at kahit hindi nila gustong matagpuan ang tattoo sa isang bata, target pa rin nila si Siggy. Hindi nakikinig si Izzy at sinabihan si Tom na magtiwala na lang sa kanya. Subalit habang uminom ng kape si Izzy, dumila-dila muna ito, agad naman pinagtawanan siya ni Tom, ngunit napaso din agad si Tom sa kanyang kapeng mainit na agad din niyang ininom. Samantala sinusundan ni Izzy si Siggy sa lahat ng kanyang ginagawa, kabilang ang mga klase at ang pag-uwi kasama si Tauko. Napansin ni Tauko si Izzy at nabahala. Sinabi ni Siggy na huwag mag-alala at pinigil si Tauko sa pagharap kay Izzy. Sinabi ni Siggy na kilala niya si Izzy at may mahabang kwento tungkol dito. Nagpaalam si Tauko na huwag lang masangkot si Siggy sa gulo at umalis na agad nilapitan ni Siggy si Izzy at sinabi na hindi siya magaling magtago. Nabigla at napahiya si Izzy, ngunit agad na nag-compose at nagsabing sinusubukan lang niyang siguraduhing hindi ipagsabi ni Siggy ang kanilang pinag-usapan. Sinabi ni Siggy na natuto siyang lumaban buong buhay niya at ngayon lang siya nakaramdam ng kahinaan dahil kay Izzy. Tinawag siyang sore loser ni Izzy at sinabing kailangan niya ng tunay na karanasan sa labanan. Tinanong ni Siggy kung paano i-activate ang kanyang tattoo. Sinabi ni Siggy na sinubukan na niyang sirain ang chalk tulad ng ginagawa ni Izzy, ngunit walang nangyari. Ipinaliwanag ni Izzy na bawat nagpapatrigger ay natatangi, kaya maaaring iba ang magpapatrigger nito kay Siggy. Napansin ni Izzy na gustong-gusto ni Siggy ang kapangyarihan, at inamin ni Siggy na oo. At biglang may taong umatake kay Siggy, ngunit agad niya itong na-counter at napabagsak ang umaatake. Pumalakpak si Izzy sa nakita niyang galing ni Siggy, at sinabi na kahanga-hanga ang ginawa niya. Pagkatapos, tinanong ni Izzy ang taong tinulungan nila kung okay lang siya at nagulat nang makitang si Tom pala ito. Humingi ng paumanhin si Tom at ipinaliwanag na hinahabol niya ang isang kahina-hinalang tattoo hunter pero nabugbog siya nito. Sinabihan ni Izzy si Tom na mag-ingat habang pinapupumasan ang dugo sa kanyang ilong. At biglang inatake naman si Siggy at napatalsik ito. Lumabas ang attacker na galit at may tattoo sa kanyang braso. Sinabi ni Izzy kay Tom na dalhin si Siggy at siya na ang bahala sa attacker, ngunit iginiit ni Siggy na siya ang lalaban. Ipinaliwanag ni Izzy na si Theodore Wilson ay isang SEAL, at ngayon na na-activate ang kanyang tattoo, tumaas ng husto ang kanyang lakas. Binalaan ni Izzy si Siggy na mapanganib ang laban, ngunit iginiit ni Siggy na kailangan niyang lumaban para lumakas. Nagsimula ang kanilang laban habang pinapanood ni Tom at Izzy. Ipinahayag ni Tom na si Theodore Wilson ay miyembro ng isang kilalang mafia family sa Los Angeles, na kilala sa kanyang brutal na ugali at malaking pangangatawan, kaya tinawag siyang Teddy the Bear. Tinawanan ni Izzy ang palayaw ni Theodore Wilson na Teddy the Bear, na ikinainis ni Siggy habang patuloy silang naglalaban. Ipinaliwanag ni Izzy na ang mga may tattoo tulad ni Wilson ay nag-operate sa kanilang maximum potential at kailangan ding maging isang SEAL para makipaglaban ng pantay. Sinabi ni Izzy kay Siggy na si Wilson ay baguhan pa lamang at hindi pa sanay sa kanyang kapangyarihan.
Ginamit ni Siggy ang impormasyon na ito at naghanda ng tamang pagkakataon upang gamitin ang lakas ni Wilson laban sa kanya na nagresulta sa isang matagumpay na suntok sa mukha ni Wilson. Nagpalakpakan sina AZ at Tom, ngunit wala itong epekto kay Wilson at agad na gumanti muli kay Siggy, at habang binubugbog ni Theodore Wilson si Siggy, tinanong niya sina AZ at Tom kung kasama sila sa US Tattoo Retrieval Unit, nagpaplanong kunin ang mga tattoo nila para sa kanyang boss. Nakita ni AZ na nawawalan na ng maraming dugo si Siggy. At habang inihahanda ni Wilson ang kanyang huling atake, naalala ni Siggy ang kanyang ama at unconsciously na-activate ang kanyang tattoo na nagresulta sa isang malakas na attack na nagpatalsik kay Wilson. Shocked si AZ sa nakita at napansin ni Tom ang hindi inaasahang triggerless tattoo ni Siggy, ang Voidmaker, na hindi nila inakalang matatagpuan nila. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.